Hello mga ka-G lovers, Giovanni B nagbabalik. So may aayusin tayo dito ay Buyata to yo. So MX1200 yung isa, MX1800 galing Korea. So dalawang power amp to. Hindi naman tayo nag-aayos masyado ng power amp. Ang hirap kaya mag-ayos ng power amp. So ang hirap mag-troubleshoot ng power amp. So din lang tayo, try natin kung kaya natin ayusin to. So yan o, dalawa, naka-bracket pa, may lagayan to. So gamit to ng school na simbahan na rin. So titingnan natin kung kakayanin natin. So problema nito, itong MX1800, yung isa ay may audio naman pumapasok kaya lang napakahina yung tunog. Yan. Pag tiningnan mo yan, so tiningnan mo sa oscilloscope, may output siya. Pero pag ginamitan mo siya ng speaker, medyo mahina yung tunog niya. Basta iba yung tunog, parang may pagka mahina na basta ang pangit, parang may pagkagaral-garal rin, parang distorted ng konti. So sa baba nito ay talagang wala, yan, wala siya, plain na plain, straight. Kasi yung sa baba, kahit baliktarin natin tong input, ganun pa din, walang pumapasok na input, yan, baliktarin natin ha. Wala siyang pumapasok na input. Yan. Sa taas, okay naman, walang problema sa taas tayo. Yan. Hindi ko muna ginamitan ng speaker. So, oscilloscope muna yung ginamit natin. Kasi iba yung tunog. Kamahina din. Yan. Meron siyang output sound. Meron tayong output na audio. Kaya lang mahina. Yung kabila ay plain. Wala talaga kasi hindi gumagana. Tingnan nyo. Hindi nagbi-blink-blink yung signal na indicator niya. Yung kulay green. Yan. Yung sa kabila okay. Sa channel A, sa channel B ay hindi. So, binuksan natin. So, ito yung makikita natin dito. So, yan yung output niya. C5200A 1943. Yan, mga capacitor. So, ito yung kabila. Yan, linisan lang natin. So, yung isang side ay okay naman. Kaya lang, mahina yung tunog. So, magpi-physical check muna tayo. So, ang ginawa natin, nag-physical check tayo dito. So, may nakita ko dito lumubo. Kaya siguro medyo iba yung tunog at medyo mahina. Ay dahil siguro dito sa lumubo na capacitor. Kita nyo. Both parehas to. A and B, ganun din. Yung capacitor lumubo. So, tingnan nyo maigi yan, lumubo. So, ganun din yun sa kabila. Yan. 470, 50 UF, lumubo din yan. So, papalitan natin yan. Baka yan yung problema. Kaya mahina yung tunog. At iba yung tunog. So, siguro ang ayusin natin muna dito kasi nakita natin yung lumubong capacitor, GB na yan. Ang ayusin natin kung paano natin malalagyan ng signal o paano natin mapapasok sa amplifier yung signal o magkakaroon ng signal audio dito sa amplifier na to. So, titingnan natin. So, una mo natin gagawin yan, nakasit na yung oscilloscope natin. So, nag-check tayo dito. Ito yung good. Pag tinis mo, makikita nyo, meron siyang audio, yun o, waveform. Kasi may input tayo, FM yan, naka-FM tayo ha. Kaya ganyan yung audio natin, magalaw. So, end to end, yung sinundot natin, so meron siyang, okay naman yung signal niya, yan. End to end, sa kabila naman, ganun din. Yan, end to end lang, yan. Meron siya. Ibig sabihin, ito yung good na side, ito yung bad. Yan, wala ditong pumapasok na signal talaga. Pansin nyo naman, wala talaga siyang pumapasok na signal. So, pagka ganun mga ka-G lovers, yan, napumitik naman yung relay, wala naman clip, wala naman tawag dyan, wala naman protect. Ibig sabihin, good yung amplifier nito. Kaya lang, walang audio input lang na pumapasok. So, nag-trace tayo sa papasok ng audio. So, dito, tingnan nyo, yung connection na yon, tinis natin, wala talaga akong nasukat na audio. So, dito, sa may side na to, sa may bandang baba, yan, nandyan yung connection yan. Yan, ito, yung audio dito sa kabila, pag chinik mo yan dito din, alam ko meron yan dyan, good yan, kasi meron yan pumasok. So, gagawin natin, dito tayo mag-check. Ito. Magkabilaan naman yan. So, meron siyang audio. So, i-auto ko lang para tumaas ng, ng wave
o yung waveform. I-auto lang natin ha. Para masit talaga natin. Sandali lang. Sundutin ko lang, kita pa yung mukha natin ha. Yan, auto. Yan, okay na. Kita nyo, yan yung audio na FM. FM kasi yung pinapapasok ko dyan na audio. So, ito yung papunta dun sa A. Yan. Sa B naman, hanapin natin. Sa B, yan, nagsundot ako dito. Wala. Talagang literal na wala. Sa A lang meron. So, ito to A. So, ang gagawin natin, dahil wala tong signal, yan, wala siyang signal, no? Meron siya dito mga switch, baka dito nagka-problema. Yan, pwede natin galaw-galawin yan. Yan, nakita nyo ba yung switch? Ito, mga ganito. So, baka dito yung problema. Bridge, saka hindi naka-bridge. So, tinignan natin, wala pa rin input. Yan, kita nyo, naka-volume yan, wala pa rin signal. Yan, dapat mag-ilaw yan signal na nagbi-blink. So, galaw-galawin lang natin to. Yan. Kasi, dyan yung problema niya, wala siyang papasok dun sa amplifier na signal, baka dito sa switch. Yan, ginagalaw-galaw lang natin. Yan, tinitingnan ko hanggang sa magkaroon siya. Yan, kita nyo, meron na siyang signal. Napansin nyo ba mga ka-G-lovers? So, easy lang. Nakuha agad natin yung punot dulo ng problema. So, pag chinik na natin to, meron na yan signal. Tingnan nyo, mega. So, ang gagawin na lang natin, linisan ko na lang to ng contact cleaner siguro. Yan. Tapos, papalitan natin yung capacitor. Syempre, importante yon. Ito yung sa B, na wala kaninang signal. Yan. Ginalaw-galaw ko lang yan. Nagkaroon na siya. So, lilinisan ko na lang ng contact cleaner yan. Kita nyo, meron na signal na yan. Yan. Diba? So, ganun lang yung pag-trace mga ka-G-lovers. So, pag alam nyo naman good yung amplifier, hindi naman nag-clip, hindi naman nagpo-protect, nag-switch naman relay, sa input ka magtira. So, yan o. Ito yung sa A. Meron siyang pumapasok dyan sa board na yan, pupunta sa amplifier. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, both A and B, meron na yung signal na pumapasok yan o nag-blink. Medyo mataas lang yung volume ng B. So, dahil okay na to, meron na siyang signal, siyempre, ang tunog nito, basag pa rin, na mahina. So, basta iba yung tunog, dahil dito sa capacitor. So, malamang sa malamang, kailangan natin palitan muna tong capacitor para ma-check natin. So, titistingin natin kung magiging okay na ba yung tunog niya. Malakas na, hindi, iba yung tunog, yung parang, basta iba, distorted siya, parang ganun. Basta iba yung tunog. Kaya hindi ko pinakabitan ng speaker. Yan, okay na to, oh. Kita nyo, may audio na. So, ginalaw lang natin yung switch ha. Ginalaw lang natin yung switch. So, mamaya, lilinigan ko na lang siguro o lilinisan ko na lang siguro na pabikol pa ako. Yun ang contact cleaner. So, medyo maulan pa. Hindi pa tayo makakatesting. So, papalitan ko muna tong mga capacitor. So, titestingin na lang natin pag huminto na yung ulan. Yan, kita nyo yung capacitor. Lumubo na. Papalitan na natin yan. Pati yun sa kabila. Yan, so hindi ko napapakita yung pagtanggal nito at pag ano siguro para madali yung video natin. So, medyo uminit dito yung board oh. Ang itim-itim na. Yan. Sa totoo lang mga ka-G-lovers, hindi naman talaga ako nag-ayos masyado ng mga amplifier na power amp. Tapos yung mga important kasi ang hirap i-troubleshoot. So, basta ang hirap i-troubleshoot. Nagkataon lang ito, medyo nakuha natin agad madali. Pinalitan na natin, flat na yung capacitor for 70 UF, 50 volts. So, napalitan na natin yan. So, next natin, sa kabila lang naman. So, hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi matatagalan tayo sa video natin ito. Hahaba ng hahaba. So, yung sa kabila, so, papalitan din natin yan. Lumubo na din. Tapos, testingin natin yung tunog kung magiging normal na ba. So, kung maka-experience kayo nito, ganun lang yung gawin nyo. Pag okay yung, yung amplifier nyo, pero hindi pumapasok yung tunog o yung audio.
So galagawin nyo yung sa import, yung mga selector switch o switch, mga ganun, baka hindi lang nagko-contact. So nililinisan ko na lang yan ng contact cleaner. So, dahil wala tayong pampalit niyan. So pinalitan ko na yung capacitor, oh, yan, kita nyo mga ka-G-lovers. Yan, bago na yan. Siyempre next natin ay kabit natin to lahat para makapag-testing tayo. Yan. Pag tinest natin to, nilagyan natin dito. Okay na to. Yan, oh. Ito yung sa A. Yan, sa A, volume na lang natin. Power on. Yan, yan sa A. Yan, nag-blink-blink na yung signal. Sa B, nag-blink-blink din yung signal. Yan sa A. Auto ko lang. Yan, okay. A. Tapos, lipat natin to sa B. Yan. Yan. Inauto ko rin. Para same lang. Nakataas yung volume konti yung sa B kasi. Yan, okay. Gumana na. Okay na. Yan, okay na. So, ano pang hinihintay natin? Siyempre, titirahin na natin to. Lagyan na natin ng speaker. Yan. Para malaman na natin. So, IBO MX1800 o 1800 yung model niya. Yan. Pero, in fairness, maganda yung tunog dito mga ka-G-lovers. So, hindi na ako magkakatugtog ng mga NCS muna kasi minsan nakaka-copyright ko. Ito lang FM, yung nagsasalita. Pwede na yan. Basta importante, napatugtog natin, napatunog natin. So, ito na siya. Yan. Yan. Meron na yan tunog. Oh. Ito yung B, okay na. A, okay na rin. So, thank you very much mga ka-G-lovers. Sana meron naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So, tagal-tagal rin bago tayo naka-upload. So, sana naintindihan nyo. So, yung mga bawat ginagawa natin. Yan, IBO MX1800. So, yung 1200 nito. So, same lang yung problema. Kaya hindi natin ginawa ng video. So, thank you very much. Maraming salamat.